Good morning mga katanim. Dito muli tayo sa Balite, Pampanga, dito sa Vibrant Green. So kasama natin si katanim na Hosea David. Well, kumusta katanim? Okay lang naman. After many months, almost 1 year from the ground. From the ground? No? From the ground, no? Ground zero. Oh. Consistent ang benta natin. So consistent, sa word na consistent, ibig sabihin na tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, walang palya. Walang palya, bawal pumalya. Kasi may mga kliyentang umaasa. Correct. So napasok niya yung market niya dito sa Pampanga as na siya na mismo yung nagsaserve, no? From the start talaga na wala siyang client. Well, since na nag-start naman tayo, ang una kong tanong sa iyo, papagawa na rin. Tinanong mo ako, katanim, pwede ba akong tulungan? Magpapagawa ako ng greenhouse. Ang tanong ko sa iyo, may market ka ba? Kasi ganito kalaki yung tatayo niya. Naalala mo pa ba yun? Oo naman, syempre may segment tayong ganon. Tapos, saan mo ako pinasyal noon? Yung market mo na sinasabi. Ang market natin is Angeles, mostly. Oh. Mostly ang market natin. Kasi sa pagkakaalala ko nung katanim, nag-tour tayo. Oo, nag-tour kami sa lugar kung saan babagsak ang lettuce. Oo, madaming pwedeng bagsakan. Ang problema lang na natin dito sa Pampanga, hindi pa nila kilala ang hydroponics lettuce. Ayun. Ano yung challenge mo doon na hindi kilala? Ngayon, ano? Sa atin, syempre, as negosyante, pag kinakausap natin yung mga owners ng restaurants, managers, saka mga iba pang nag-handle ng restaurants, explain natin anong pinagkaiba neto si A tsaka si B. So, ano yun? That's all? pwedeng not all. Pwedeng yung quality ng lettuce. Oh. Ano naman yan eh, lahat yan domino. Okay. Oo, sa quality magsasalita yan. Mm-hmm. Ngayon, nung pinakita natin yung quality, kung gaano siya katagal sa rep, gaano ka crispy, gaano kalinis, gaano ka tamis. Mm-hmm. Nung na-experience nila, sa konting testing na pinamimigay natin, doon na nagkumagat yung mga ibang restaurants. So, ibig sabihin talaga, nag-survey ka din, nagbigay ka ng samplings Oo. sa mga clients mo. Talagang unang batches namin dito, all giveaway. Pamigay talaga. Pamigay talaga. So, ibig sabihin, katanim, nung nag-start siya, nagpatayo siya ng commercial greenhouse niya, no, mababalikan nyo naman yung YouTube natin, no, paano tayo nag-umpisa dito, kasama natin sila architect. No? Well, from the start, sinurbay natin, tinanong din kita noon, binabaha ba to? Lagi ganun mga no? Saan ang source ng tubig mo? So lahat na magiging problema nandun. No? Yung huling-huli, kasi ang start-up cost kapag nag-build ka ng hydroponics, malaki. Correct. Pero one-time investment. Correct. Pero sa akin kasi katanim, pag nag-build, no, sa mga makakapanood nito, kindly share the video, kung ako mag-build, hindi talaga ako yung builder. Di ba? No? Ang tawag ng iba dyan sa akin OSM, outside service material, something ganon, no? So ganon lagi ako mag-build. So anong experience mo doon sa ganon? Okay lang ba? Okay lang kasi ang pagbi-build galing sa'yo may concept, may design. Ngayon, kung gusto mo pang pagandahin, kukonsulta mo dito sa kay Katanim, pwede yun. Ngayon, ang pagbi-build, diskarte na namin yon. Sinong tao, sinong architect, sinong engineer, nasa sa amin na yon. Basta ang concept at design kay Katanim, makukuha mo na, tapos may implement mo. Ngayong na-implement natin, nakita natin na talagang effective, di tayo masyadong natatamaan ng kung ano-ano, bagyo man yan, peste. Kumbaga lahat systemic yung program ng farm. Yun ang maganda. Yung buong cycle ng farm mo, nakalatag na, gagawin mo na lang. Ang isang trabaho mo na lang, mag-maintain at magbenta. Yun na lang. Yun Kasi na yung lang. protocol, tinuro ko din sa inyo. Correct. Ngayon, katanim na mayroon ka ng greenhouse, kung magpapatayo ka ulit, kailangan mo pa ba ako? Siguro. Hindi na, no? Hindi na. O, di ba? Kasi yun yung katanim ang ginagawa natin. Transfer of technology. Stand alone, marunong na si katanim mag-build ng kanya. Di ba? Isipin nyo yun, in just one building, kaya mo nang i-duplicate na ikaw na lang mag-isa. Correct. Di ba? Na ikaw na lang yung mag-hire. No? Pero, kung may problema, iniiwanan ba kita? Yun ang hindi. Kasi, madami dyan, gagawa ng greenhouse. Pag na-execute, wala na. Afterwards, pag may problema, wala na. Kumbaga, sa isang gamit, wala siyang warranty.
Kumbaga Yun ganon. na. Customer service number 1 yan. Talagang pag nagka-problema ka, pag nag-chat ka, wala nang oras sa'yo. Eto si Katanim, kahit nasa Thailand yan, kontakin mo, magre-reply yan. Hindi ka papababayaan. Yun yung tamang term eh. Kunyari, Salamat naman. Oo. Katanim, no? Thank you. yun ang pinakamaganda kay Marvin na sa halip na almost 1 year kami sa struggles, sa lahat ng problema, sa halip na kaya niyang knowledge, isi-share niya, ibibigay niya. Kahit minsan nga may mga kwento kami ni Marvin, kahit di siya nag-build, bandang uli, siyang nag-chuchun nung buong greenhouse. Tama yun. Ako nag-tune in nun. Bang iniwanan niyo. Ang mahirap dyan, dapat sa umpisa pa lang, pag nag-umpisa po kayo negosyong hydroponics, tama na po yung taong nakakausap ninyo, alam yung credible, trustworthiness, at saka yung tinatawag nilang continuity. Ayun. Yun yung hanapin po ninyo kasi sa halip na nagka-problema kayo at maiiwanan kayo ng dating tumutulong sa inyo, para naman po kayong iniwan sa ering kasama yung pera ninyong ininvest at yung Ayun negosyo na. nyo. Masakit yun. Yun po ang pinakamasakit na downfall ng isang negosyante. Kung sino-sino na pong hanapin niya, tapos kung nagkamali pa siya ng approach dun sa isang tao, hindi naman pala ganun ka-credible, sinasabi nila, ganito, ganyan. Pwedeng lalong masira yung tanim mo, pwedeng ganito, ganyan. O kaya tumataas lalo ang gastos, yung inputs na hindi naman kailangan, inilalagay. So, dapat mag-approach kayo tamang tao. I-cut yung process, i-cut yung inputs na gastos, dinadagdagan lalo, napapagastos. So, nababawasan yung imbis na kumita, nadagdagan yung savings or income, no, yung margin, lalo nababawasan. Oo, So, syempre. kaya nagkakaroon ng maraming farmer na mag-quit talaga. Yung mga nag-hydroponics, Kasi manipis na lang. Oo. Kaya, syempre, tayo naman lahat ay negosyante sa pagkultura ng agrikultura, nagbebenta ng mga kung anong-anong crops sa merkado. Hanggat maaari, doon tayo sa mababang operational expense. Ang tawagin nila OPEX. Ikaw, operation expense mo dito, kumusta? Okay Gamit naman. mo yung Kiss Plus. Maintaining tayo. Oh. Kiss Plus, KFF, plant wash. Flat wash. Oh. Paano katanim yung operation cost mo sa kada isang baso o isang head? Kasamang labor at saka electricity mo. Not so lahat, everything seeds. Kung kukupitin mo. Kung kukumpitin ko Hmm. out natin yung logistics. Sige, out Natin yung logistics. Siguro uwi lang yan ng 8 to 10. 8 to 10 pesos. Magkano benta mo? 3 for May- 100, sabihin natin. Be reminded, meron po tayong mga workers. Oo. Ang trabaho ko po ngayon is nagmo-monitor lang. Nagche-check ng mga tanim, quality, and kung may logistics, tayo na rin pong in charge. Mhm. So sa 8 to 10 pesos, may kita ka ba? Meron! Ikaw naman, ano po ang bentahan natin usually sa mga hydroponics farm? 3 for 100. Yun yung talang benchmark or talagang Oo, standard. standard. Pero- Wala na tayong 25 pesos ngayon. Ngayon, kung titingnan nyo po per kilo, dito na po papasok yung quality ng mga inputs na ginagamit ninyo. Oo, kasi pabigatin mo na. Pabigatan na po ang labanan, di na po pagandahan. Pabigatan at maganda dapat. Kasi merong maganda lang pero hindi mabigat, Oo. 'di ba? Madami pong ganun na experience namin. Meron ding mga inputs na sasabihin, ganto, lagay ka nito, ganto, ganyan. Pero kung kukumpit nyo po sa buong operational expense nyo, mapapaisip po kayo, maganda pa bang pagpagura nito? Ang dami pong inputs eh. So, i-check natin mga katanim ang greenhouse niya. Ayan. So, napanood nyo naman ito before, no, mga katanim. Okay. So, ayan, bumungad ka agad sa atin yung ano ni Mega Packaging, no. Ito yung kanyang tuna box, then yung mga cups, ito yung ating germination table. Aba, mukhang may bago kang cups puting-puti pa, oh. Tatak Mega, oh. Oo. May bago ka na naman ang cups. So, ayan, nakakailang beses ka nang ulit yung mga ganun mo ka, ano, na ulit. Ilang beses na yan, na inulit. Yung sinasabi mo continuity pa ulit-ulit, pati yung cups natin, yung continuity nito, hindi to tapon. Correct. Di ba? Ang ako sa feasibility ko pagdating naman sa cups, kasi yung iba gumagamit ng plastic. Yes. Yung iba naman gumagamit ng
Yung kaping pang patay. Coffee cup. Coffee cup. One time Yun yung tawag ko dun eh. Sa experience namin. Grabe. Wala bang styro pang kaping pambuhay? Sa experience namin, no, sa mga styro cups na to, almost 1 year na po kaming operational, paulit-ulit lang po namin silang ginagawa. Magkano to? Sa mega packaging? 5 piso. Best answer to that is magtanong po ako kay Marlon. 5 piso. Ilang beses mo ginamit? Almost 1 year na po kami. Be reminded po, ang harvest po namin dito is 120 to 150 kilograms a week. A week. So kayo na po mag-compute kung ilang heads yun. Sabihin na natin na makuha natin ng 6 na piraso 1 kilo. Okay. Sa paulit-ulit mo na cup, sa 10 beses mo gamit ito, pumapatak lang na 50 cents. Correct. Eh yung coffee cup ang patay na sinasabi mo, 2 piso. Ganun. Magbubutas ka pa. Bubutas ka pa. Saan na ako? Eh, bahala na kayo mga katanim. Ito kasi reusable. Mm-hmm. Yun yung maganda sa kanya. Tsaka good for the environment, nakatulong ka. Hindi yung dagdag ka pa basura. Correct. Tsaka dapat sa mga nag-hydroponics mga katanim na yung cups natin, huwag niyo ibibigay. No? Kuhanin nyo, di naman sila magtatanim. Yung buyer mo. As much as possible sa inyo po yung cups. Kaya ang dispose mo dito, nakakat ka na. Nakakat na. Tapos, ikikilo na lang. Correct. Alam mo, ikilo mo kasama na lang. Panalo ko doon. Okay. So, magkano bentahan mo per kilo? Dito sa amin 200 per kilo. Nagpa-fluctuate ka din. Ang sa retail ko nagpa-fluctuate ako. Hindi ka nagsabi, kung may client ka na, diretso, isang May presyo. mga long terms po akong clients na isang presyo lang buong taon. Oo, kasi yun yung katanimang hanapin nyo. Why? May mga time kasi na buwabagsak ang lettuce. Correct. May mga time na spike up ang presyo. Correct. So ilagay nyo na lang sa benchmark na, for example, i-divide nyo lahat, compute nyo, then divide to 12. No? Ano yung benchmark na makuha mo? Yun yung bigyan mo presyo. Correct. Ganon ang gawin nyo. No? Ayan, naka-ano naman kayo ng hinta. So, ayan, no? Punta tayo dito. Nung huling punta ko sa'yo dito, kataling wala pa tong sa ibabaw. Oo. No? Wala pa tong sa ibabaw. Kumusta ang grow ng ibabaw sa baba? O naglilipat ka nito? Nililipat mo ba? O? Hindi. From sibling stage natin sa Mega, Okay. dito sa mga cups pa lang, Mm-mm. papunta sa mga layer. Pagkaupo nila dyan, yan na sila hanggang mag-harvest. Di mo pinapalit. Ito malaki na. Palitan ko nito maliit kasi Hindi na. nalililiman. Hindi na. Hindi na. O based sa experience, anong mabigat? Yung may araw talaga o parehas lang? Ang difference nito, yung sa taas, syempre 100% to eh. Oo, may sunlight. Yung sunpot dito. Mas mabigat po ito ng 20 to 30 grams Compare dito sa baba. every head. Compare sa baba. Yan lang po ang advantage and disadvantage niyan. Pero parehas pa rin mukhang Olmeti. Oo naman. Okay ito mega packaging din to. Oo. Styro din to. Ang ganda 1 year na rin pong mahigit ang styro na ito. Hindi pa po kami nagpapalit. Mas madali linisin talaga pag ganito, no? Oo. Paano ka maglinis nito? May ibabaw. Kung harvest ka sa taas, lilinisin mo to, madudumihan bambaba. Meron po kaming dito, ginagamit na plastic. Itataas lang po. Okay? Ayan. Tapos? Tapos, lalagay kaming plastic dito Parang sa aircon. Parang sa aircon. Okay. para hindi bumalik sa tanggi. Ngayon, yung pag nag-brush ka dito, babagsakan ba to? Hindi. Hindi naman. Hindi. Oo, gano'n na Hindi ganun. Hindi ganun kakuan. Hindi ganun ka Kasi nag-ano kami dito, diretso lang. Yung flow ng tubig. Okay. Katulad nito, kung makikita nyo. Ito yung hinarvest. Systemic kami kumbaga. Kung anong linyang harvest, yun yung lilinisin. Grabe. Ang laki katanim. Parang pag hinugot ko, di ko na maibabalik. Mapuputol yan, sigurado. Grabe, ang laki. Sabi mo, 20% to 30% mas malaki o mas mabigat dito Sa grams. Oo. sa grams. Oo. Ito, Malaki na. malaki na sa baba ka. Pero wala naman sampat natin papunta doon. Kung nga may difference nga sa napayungan, pero ang laki katanim. Humugutin ko to. Malaki yan. Oo. Ang laki. Be reminded, pa lang po to 45 days. Ano to? Oh. 45 days yan. Ay. Oo, tama. 45 days.
Kasi 12-1, no? Tapos ngayon, 17. Diba? 17. Ano pa yan? Date of sowing pa yan. Hindi date Oo. after sowing. Date of sowing. Ganun lagi ako katanim, date of sowing din. Isipin mo to, ganito. Sa ganito katanim na ano na pag-invest mo dito, no? Ilang ano ba? 1,000, million ba ang investment cost na pagtayo mo nito? Lagay natin sa perspective na ganito. Para hindi specific yung amount. Ang pagtayo ng greenhouse is around 8,000 to 15,000 pesos per square meter. Depende na po yun sa formang gagawin nyo sa loob at sa labas. Yes. Diba? Tsaka depende yun sa materialis na gagamitin mo. Correct. Kung kasi dito, ang suggestion ko sa'yo, pipe lang tayo, di ba? Didos ang suggestion ko. Pero ang kinuha mo, grabe. D4. Overkill. Kahit kami nag-comment ka sa YouTube natin, grabe naman yung katanim, overkill. Well, wala na akong doon, out ako doon. Correct. Kasi nga, ako, ituturo ko lang yung proseso ng paggawa ng greenhouse. Pero conforme yun doon sa magtatayo kung anong Correct. materialis yung gagamitin niya. Correct. Yung dito, overkill, oh. Sabi ng mga nagko-comment, overkill naman yung katanim. Hindi. Siyempre, mag-i-invest ka rin naman. I-long term mo na. Kasi ganun din eh. Stability. Oo. Kasi meron dyan, madaming gumagawang greenhouse. Ano naman, under strength yung structure. Oo. Pag may dumaan na bagyo, wasak. So, ano mangyari? Nagtatayo ka ulit. O, tapos pag bumagyo ulit, wasak ulit. Oo. Eh, kung binantay mo yung gastos, ganun din. Oo. Matibay pa, long term pa. Diba? With the design katanim, dinatnan ka na ng summer. Di ba? All season, dinatnan na tayo. Dinatnan na tayo. Oo. Anong masasabi mo sa design natin na ganyan? Ito masasabi ko malaking tulong talaga. Dahil, syempre, hindi lang tayo grower. Meron din tayong vision na tinutulungan natin yung mga kapwa natin growers. Kahit saan. Tulad ni Katanim. Tumutulong tayo hanggat kaya natin sa knowledge natin. Ngayon, sa experience ko sa pagtingin ng ibang farm, pag mali talaga structure, hindi mo ma-achieve. Hindi mo ma-achieve. Kahit anong gandang inputs mo, hindi mo talaga ma-achieve. Kaya ako advice ko talaga, sa una pa lang, dapat tama ka na. Yes. Kasi pag puro patchy-patchy ka na, tapos repair, replace. Band-aid solution Oo, na nangyayari, no? Hindi siya long term. Dapat Oo. long term palagi isipin nyo pag papasok po kayo sa ganito. So, ito ba katanim, kaya nakuha mo yung continuity ng harvest mo na ganito kang gaganda. At hindi lang yun na pagka-harvest mo, saka ka lang ulit magtatanim, no? Hindi, may ready-made yung na seedling, Correct. no? Na pagka-harvest mo, may seedling ka na, ililipat mo na lang dito. Correct. At bakante na yung seedling area mo, magtatanim ka ulit. Correct. Di ba? May continuity. Sa ganito ba na tinayo natin na greenhouse, nasasabi mo ba na talagang nakaprogram talaga yung continuity na naituro ko ba sa'yo? Oo naman. Na-achieve ba natin yung Na-achieve programa? natin yun. Ngayon, nung naituro mo sa amin yung sistema, buong sistema, syempre, pagka-try namin yan, tapos inano namin sa market, inadapt namin sa market, tamang-tama po yung sistema para sa production ng demand ng customer. Well, masabi ko lang sa mga natin, kapwa natin na mga kataniman, mga nanonood sa YouTube. Tsaka pala, pag nagtayo tayo ng greenhouse dito, katulad kay dito sa Vibrant Trees, hindi ako kasama sa marketing. Out Correct. ako doon. Correct. Out ako doon. Ang ituturo ko lang po sa inyo, magkakaroon kayo ng hint saan mo ibabagsak. Yun lang. Suggestion lang ako. Sulsultant ika nga. Pero yung tutulungan ko sa marketing, hindi po. No, hindi po. Wala po kayong aasahan sa akin kung saan yung ibebenta yan. No? Kaya nga ang tinatanong ko kadalasan, may market ka ba bago ka pumasok sa ganitong kalaking pagtatayo nito? Kasi mag-i-invest ka eh. Kawawa naman yung mag-i-invest kung wala kang market at ang continuity. Well, kung sasabihin mo for self-consumption, sige. No? Kung kaya mong ubusin ganito, love yan. Wala talaga ako may tutulong with regards to, di ba? Correct. Tinulungan ba kita ganyan? Hindi. Wala. Ano tinulong ko lang sa'yo? Yung protocol. Correct. Paano mapaganda, paano ma-achieve yung ganito, at mag-continuous ang pag-grow ng, kasi pag magandang lettuce mo, syempre magandang bulsa mo. Correct. Pati nga. Ang number one lang talaga dito, magandang may tumutulong sa atin tulad ni Sir Marvin na
Sa halip na buong from the ground nito hanggang magka-sales. Sa marketing, ako na bahala dun. Negosyo ko to eh. Kaya Yes. siya, ang concern niya, ang ginagawa niya sa atin is, paano naman yung quality? Yes, yun dun ako, Oo. yung value, no? Opo. Kasi pag ang magaling nga mag-market, pangit na kung lettuce mo, wala rin. Wala rin. Wala rin. Dapat So, picture perfect talaga. oo. Ngayon, na-achieve natin yung mga magaganda lettuce. Ang pagmamarket, execution na lang. Yes. Naku, di ko na ito may babalik. Shoot natin eh. Ganda ka tanim. Hindi mo natin. Selfie ka. Well, ito ka tanim ha. Yung lalabas natin na stimulant, yung biostimulant natin, Mhm. non-microbial, sa tingin ko kailangan mo masubukan yan. Hindi kaya lalong sumikip dito. So, sasabog dito sigurado. Kasi may mga close tayo na growers na talagang yung mga naturuan natin, no, na nagchat-chat, sinesendan ko, bakit ganyang kalaki katanim? Ang grow namin ganito lang. Well, may biostimulant. Ayan, no? Kahit ikaw napanood mo, di ba? Oo. Pati ikaw nagtaka ka. Ngayon, sabi ko, di kaya dagdag gastos lang. Correct. No? Di kaya dagdag gastos lang ito. Kaya gusto ko subukan mo. Anong masabi mo sa akin? Added value ba talaga or gastos lang? Pag ito napatunayan namin, siguradong makikita nyo po sa page namin at sa page ni Sir Marvin na parang naka-steroids po, kumbaga, ang ating mga tanim. Well, sa ngayon, ano lang muna, well, ginagamit naman sa ibang bansa, no, yung mga biostimulants. Correct. Alam mo na rin yun, di ba? Oo. Napag-uusapan natin, nagchat-chat tayo, then katanim ganito. Sabi ko, meron tayo niyan dito sa Pilipinas. Well, ako pa lang meron ata ngayon dito sa Pilipinas. Let's see, no? Correct. Kung maganda, lalabas natin. Pero pag pangit, at kaya naman pala ng KFF, Bakit hindi? di ba? Oo. Ay, doon sa KFF na lang tayo. Pero syempre, tayo kasi as grower, ang pinakamahirap i-achieve sa mga lettuce, maging totoo po tayo as commercial grower. Wag hype. Oo, wag hype. Madami pong lettuce na maganda, pero ang gaan. So, ang nangyayari po, hindi po sila nakakabenta ng per kilo. Yes. Kami po dito per kilo, na-achieve po namin yung bigat. So, kung may tulong ni Sir Marvin na lalo pang gumigat, mas panalo po. Nakailang ang heads ka dito? Dito 4 to 5. 4 Sa to ngayong 5. season. Tapos, minsan, pag syempre hindi natin maiwasan, may sobrang laki, minsan 3 lang din. Wow. Kung mapapalaki mo palalo yun, parang hindi na maganda yun. 2 heads lang 1 kilo. Grabe naman na yun. Mas maganda okay lang sa 3 heads. Oo, 3 to 4 sakto lang eh. 3 to 4. 3 to 4. Pero yung 2 heads, kalahating kilo, grabe na yun. Kahit ako, di na ako bibili. Parang lugi ako. Oo, tama. Lugi yung buyer. Tingnan din natin yung side side ng buyer. Yes, yung side ng buyer. So, may yung renovations mo dito at based dito sa dinagdag natin. Yung sinabi mo kanina na figure per square meter, kasama na ba to? O hindi pa? Hindi pa. So, ibig sabihin, yung ginawa ko lang yon. Yung gawa from the start yun, ang ginawa. Yung wala pang bayad doon sa akin. Yung consultancy po. Meron na, Meron na. Magkano bang consultancy pinikatanim? Dami nagtatanong eh. Mura ba? PM nyo na lang siya, affordable siya kung investor talaga kayo sa commercial. Ikaw ang tatanungin. Sapat ba ang binayad mo o should I feel guilty doon sa siningil ko? Sapat po, sobra pa. Sulit na sulit. Oo, sulit na sulit. Kasi hanggang ngayon, Nag-uusap pa rin kami. Hindi ka po papababayaan, yun po ang pinakamaganda. Kahit out of scope na po ng kontrata ninyo, hindi ka niya po papabayaan. Yun po ang pinakamaganda ay katanim talaga. ang scope lang natin up to 2 harvest, di ba? Hanggang ngayon, nakailang harvest ka na? Madami, hindi ko na mabilang. Ano na yun? 38. 38. 38 harvest 38 weekly. harvest ka na. Oo. Pero ang usapan natin, 2 harvest na. Ewan ko mukhang maganda kasi showcase to eh. Anyway, mga katanim, sa mga ganyan kasi, well, yung 2 times harvest na yun, yung before that, yung ongoing na yun, talagang tutok ako sa'yo. Kasi Correct. yun yung critical. Correct. Na hindi ka dapat mag-fail. Di ba? Pero yun naman, after 2 times harvest mo, imposible naman, di ka pa marunong.
Di ba? Tama. Doon ako na, I hope marunong ka na. So, any problem, any makita mo na doon sa 2 times harvest natin, nakakaiba dito ngayon, abisuhan mo ko. Kung kailangan ng SOS, pupuntahan kita. Yun naman ang maganda kay Katanim. Kahit ano pong problema nyo, kahit out of scope na sa kanya talaga, kung may paraan, gagawa niya ng paraan. Marami nga nag-contact na hindi naman ako nag-build. Yun ang mahirap, no? Pero may mga sinadjust naman ako na Nakatulong, no? nakatulong, di ba? O shout out nga pala kay Sir Jay. Oo, love yan. So may mga ganun no, ng mga ano. Kaya kung kayo nakaka-experience kayo, mag-chat lang kayo, no? Ikaw, ano masabi? Pwede ba 'yon? Oo naman. Kung madami nga dyan, kinukwento niya sa akin, kahit di niya gawa, ginagawa na rin niya. Ginagawa ko na rin. Well, ayoko kasi maramdaman nila yung failure talaga na Tama. ginawa nila, ginawa ng iba, naggastos na sila, nag-invest na sila, then, di man sila makapagtanim, di sila makapag-grow. Nang desired na Na-decide magandang na, lettuce. bakit kinukumpara nila, bakit katanim ang gaganda ng mga grow ng mga tinayo mong greenhouse? Well, from the specs pa lang, kaya nga, tinama na namin. Correct. Kaya makikita nyo, tingnan yung bubong. Bubong pa lang, pogi ako. Kita nyo yan, kasi nasa science naman eh. Hot air goes up. Sabi na, science kami, science-based kami. Sa building pa lang, wala sa science eh. Correct. Diba? Ang maganda kasi dyan, kung tumugma lahat ng tamang structure, parameters, protocol, system, sigurado po magpa-follow through yung quality ng Tama. lettuce. Tama. Kung may mga inputs na hindi naman kailangan, ba't nyo pa ilalagay, di ba? Kung sa simpleng sistema lang umaandar, nakakabenta ka, bakit hindi? Mas malaki yung margin natin. Sa inputs na gamit mo dito, Katanim, pwede mo mabanggit sa kanila anong gamit mong nutrient solution? Peace Plus po ang gamit natin dito, Plant Wash and KFF. Ang plant wash para sa insekto. Correct. Ang KFF ay foliar, Correct. booster, no, para maging ganito yung mga tanim. Actually, aaminin ko sa'yo, Katanim, nag-lessen kami ng frequency ng KFF. Hindi ganun kaganda yung tanim. Nung binalik namin sa program, maganda ulit. Mabigat talaga. Oo. Kasi per kilo ka eh. Oo. Per kilo ako. Kaya KFF pinagpapabigat talaga. Isa sa mga nagpapabigat. So, kaya nga tulad ng sabi ko kanina, kung tama lahat ng ginagamit natin, lahat yan, follow through na. Pero paano mo ginagamit ang KFF para sa mga viewers natin? Kailan mo in-spray? Ilang dilution mo? Ito pa po yung isang misconception sa mga nag-spray ng KFF, ha? Oo. Kahit anong pong foliar. Ang foliar po is pinakamaganda pag bumukas na stomata. Yes. Hindi po kayo mag-i-spray ng alas 4 ng madaling araw. Mag-spray po kayo pag may araw ng konti. Ang usually time natin sa amin is 6 to 8. Yun yung problema. Iba-ibang sunrise Oo. natin. Sa amin po, 6 to 8 yan yung open namin for foliar. Ngayon, pag meron pa pong technical yan, nasa nozzle din po. Yes. Diba? Dapat Meron fine. pong technical yan, Yes. fine yan. May fine na malalaki, may fine na sobrang nipis. Dapat yung parang nagpa-fab. Oo. Ganun. Ang achievable dapat is dapat yung nagpapag. Pag di po nyo po nakukuha, hindi nyo po nasusulit yung itinofoliar ninyo. So, dapat tinitingnan nyo rin po yun. Hindi lang po yung basta bomba ng ganyan. Para masulit lalo. Ganun, no? Ilan ang dilution mo, Katanim? Delusion namin, may sarili kami dose. Oh, hindi mo sinunod yung 2 ml na sabi ko. Ibig sabihin, mas mababa o mas mataas? Pag-usapan natin mamaya. Mga growers, siguro sa mga gumagamit ng KFF at sa mga hindi pa, discoverin nyo yung ano ng vibrant green. Well, actually, meron din ako. Halos Katanim. Yung sinasabi mo sa akin kanina, 3 times a week ka? Oo. Ako, 2 times na lang. Tamad ako eh. Nakakatamad rin, nakakapagod din magpugar. Oo. Pero yun yung challenge. Yung return naman sa'yo, grabe. Grabe. Kita nyo to. Grabe oh. Hindi ko mahawakan yung isang hen. No? Yan. Alam ko epekto ng puyar yan. Bakit? Malapad ang dahon. Yung continuity ulit ng dahon. Hindi yung dahon. Ito siksik, paikot. Correct.
Hindi yun, tangkay, dahon, hindi ganon. No? At saka mabibilang mo, ito di mo halos mabilang. Correct. Ganyan yung effect ng KFF. Well, ang KFF, bakit kailangan pa ba? Meron naman kamo Kiss Plus, sabi mo maganda yung Kiss Plus. Bakit kailangan pa? Para ka lang kumakain ng puro kanin, kung naka-Kiss Plus ka lang, wala kang ulam. Ang KFF, siya ang ulam. Para love yan. Diba, di ka nga makakain na puro kanin lang. Oo, yan. Diba? Kailangan mo ng ulam. Minsan niya, puro ulam ka na lang eh. Diba? Kami sa experience din namin KFF. Basta sinusundan lang namin yung protocol namin. Maniwala po kayo sa hindi. Hindi po kami masyadong tinatamaan ng mga insekto dito. Kumbaga sa IPM, alam naman po namin yung approach. Madami po tayo na-alis dyan. Pero dahil sa protocols na ginagamit nating inputs, hindi tayo masyadong tinatamaan. With regard sa insect katanim, no? Nabanggit mo yung insekto. Summer na naman. Trips? Trips? Oo, Nandiyan na. yan, sigurado. Sigurado. Lalo na po pag may pali sa tabi mo. Kung mag-harvest, no? Hindi lang yun. Pag ano, yung mga itim na di mo alam ng mga flies na yun, okay? Tapos, nandiyan ulit white flies. Correct. Pagdating ng July, August, uod. Uod Nandiyan na naman, no? Uod. Then, July, June, tag-ulan, fungus. Correct. Ayan. So, nandiyan, parating tayo ng summer. Ang ano natin, insekto, trips. Anong gamit mo sa trips? Sa trips, plant wash. So, paano mo ina-apply? Kami, hindi kami nag-cure. Proactive ka. Proactive kami. So, Kaya pala wala ka nung yellow trap. Oo. Imbis na maglagay ka ng yellow trap, bakit ako gusto ko mag-monitor ng insekto? Hindi ko na kailangan i-monitor ang insekto. correct. Kasi monitoring lang yun eh. Magdidikit pa dyan na nakita Ngayon, ko yung insekto. Pag maglalagay Ano ka kaming yellow, pag alam namin papunta ng season ng trips, Tsaka maglalagay lang kami. Oo. Para alam lang namin na nandyan na sila. Nandiyan na sila. Pero hindi naman yun ang solution. Yes, tama. Hindi solution yun. Never po magiging solution ng yellow sticky trap. Siguro sa adult trips. Pero yung baby, sobrang dami po niyan. Hindi nyo po makikita sa... Kita mo yung sa lower lips. Oo. Kumusta? Puro naman Pero na- sa mata po, hindi nyo makikita yun. Yung mga baby trips. Yung adult trips, makikita nyo po. Ngayon, pag nakita na namin yung adult trips, ibig sabihin may mga baby na yun. Dun kami mag-i-spray. Kunyari, isang lettuce pa lang po tinamaan. Sigurado po yan, lahat yan, Lahat i-spray na. Oo. Anong dosage mo sa plant wash? 2 ml ka lang din. Iba din dosage yan sa patos. Kalaya? Hindi nasusunog. Hindi. Kahit tinasan mo. Hindi. Oo. Pero sa gabi mo spray. Sa gabi ang spray. Tapos kinabukasan, Kaya, KFF ka, mag-range ka ng KFF. Talagang wala ng insekto. wala. E paano nga tanim kung sabihin ko sa'yo, ilagyan natin ng floral extract yung ating plant wash? Ano ba yung floral extract na yan? Floral extract, lagyan natin ng, ibig sabihin, lagyan pa natin ng masta para to maximize talaga yung ano niya, Growth. yung ibig sabihin yung efficacy ng plant wash. Mas maganda. Sabi na Maganda. all around. Pati na mga ano to? Uod. Kung mangyayari man yan, at least, kukunti lalo yung inputs. Mas maganda. Kasi hindi ka nabibili dito para sa uod, hindi ka nabibili para sa trips, hindi ka nabibili para sa white flies, hindi ka nabibili para sa kanat. Correct. Sineparate. Correct. Which is sa plant wash, nandiyan na nga lahat eh. Mm. Kaya parang i-enhance pa natin. What do you think? Mas maganda yon. Kung all-in-one, hindi ka na maghanap ng kung ano-ano. Yun na yun. Di ba? Simple as that. Ba't ka pa maghanap ng iba kung nandyan naman na? Di ba? Nasa harapan mo na, mag-execute ka na lang. Wala nang problema. So, hindi siya sakit sa ulo, kumbaga. Based sa experience mo katanim ng plant wash, ano bang lasa? May pagbabago ba? Wala. Actually, sabi ko nga kay Katanim, gusto mo, pa-certify natin yung plant wash sa mga ibang agencies. Kahit pumunta po kayo sa ibang nagre-reverse engineering ng mga chemicals, kayo po, magpa-lab kayo. Pag may synthetic po yun, hindi na po kami gagamit yan. Kakalat po namin. Ano yan? Lason. Kami po mismo, kahit siya yung nag-consult sa amin. Kung may synthetic po yun, update nyo kami. Kami mismo, sasabihin namin diretso sa manufacturing. Kasi plant-based po yung plant wash. No?
talagang lahat yan ay plant-based na ginamit natin dyan. Tsaka ano po, dito po sa Vibrant Greens, hindi po kami gumagamit ng synthetic. Yan yung iniiwasan natin. Hindi lang ho sa Vibrant Greens, yan po yung ating protocol na tinuturo sa mga nagtatayo, mga nagpa-consult sa akin. Oo. Ayan, yung mismong yung mga pang-ano natin, pang-bababa ng pH, yung pH daw natin ay food grade. No? Hindi tayo gumagamit ng mga metallic something na ions. Mahirap yun. No? Ayoko ng mga ganon. We do the ethical good agricultural practice. Yung tinatawag na ethical. Ano ba yung ethical? Sinabi mong ethical. Yun tama. Papasok yung ethics. Diba? Hindi lang talagang sinabi na good agricultural practice. It should be ethical. Correct. Good agricultural practice. No? Sabihin natin, gap, good agricultural practice, may kulang eh. No? It should be better rather Correct. than good. So, paano mo masabi na very good ka? No? Lagyan mo na lang ng ethical. No? I know naman na marunong tayo mag-isip kung ano yung ethical way. No? Kasi yan, kinakain natin. Dahon yan, kinukonsume natin. Unlike yung mga ibang ano, di ba? Well, ayoko magsalita ng ano eh. Baka may tamaan eh. Pero yun na lang sa atin ang sabihin natin, no? Basta tatandaan nyo po, mayroon po may mga kilala na farms. Nakapilgap po sila, pero ang protocol nila kay katanim. Yes. Wala pong nadidetect. Yes, tama po. May mga pilgap po tayong Kasi, farms na well, sa kanya yung protocol, may 100%. ito na lang, katanim ha. May malalaki akong kumpanya na protocol ko ang ginagamit at yung pinapasyalan natin. Mismo sinaswab, no? May mag-admin sinaswab. Correct. Kung meron niyang bacteria, number one, bakit? Source of E. coli. Isang charges na sa kanila, malaking downfall ng company nila yun. Ayaw nila yan. No? Pwede Grabe. magsara. Oo. Sinaswab, tapos yun, na laboratory. Yung mga dahon na yan, tinitingnan kung mayroon residue. Isipin niyo yun. Ako, di sa pagmamayabang di sa pag-hype, honest na lang tayo. Magpakatotoo tayo dito, mga katanim. Ipalab test nyo yung gamit nyo. Love yan. Ikaw katanim, ano masasabi mo sa mga growers natin? Yung siguro masasuggest ko, lalo na sa industriya ng mga kasama namin nagpo-commercial growing na rin. Kaya sa mga nag-uumpisa pa lang, always remember that credibility is number one. Tapos, ang pangalawa doon is dapat di po kayo nami-mislead sa mga information. Ayun. Tapos, pangatlo, pag meron po kayong mga ina-approach na tao, make sure na hindi po din kayo papabayaan. Alam niya ang ginagawa niya. Hindi lang po basta-basta sinasabi, ganito, ganyan. Tapos, pang-apat, kung may sinabi man sila, itry mo rin sa sarili mo. Yes. Kung effective siya, ba't ka pa maghahanap ng iba? Yes. Di ba? Ganun lang po yun eh. Tapos, sa mga iba pong mga growers dyan, sana makita nyo po yung mga tamang sistema para sa inyo. At kung magpapagawa naman po kayo, sana lahat ng hinahanap ng tao is from the start of the construction until maging kainuman muna yung consultant. Parang San Miguel. At hindi lang yun, dapat pogi ako. Thank you very much mga katanim. Kindly share the video, no? Kindly subscribe para updated ka pag may new upload na videos dito sa ating YouTube channel. No? Shout out Mega Packaging Corporation. Ayan, no? Ito mga gamit namin, itong styro. Mega Packaging yan. Yung cup, Mega Packaging yan. Wala dito katanim box, well, may tuna box. Tatak Mega po. Ito nga ba nag-Mega? Biga mo kasi. Sabi ko, Hindi ah. Siyempre, sa negosyo, titingnan natin ba't nga sinasabi yun. Isipin mo din. Kasi dito sa Arayat, napakainit po. Nagpo-45 po dito. Peak sa amin. So, malaking tulong po talaga sa amin itong styro. Pagka summer season. pero ngayon na hindi summer, Mas malamig. mas maganda. Mas lalo. maganda. Kasi di ba like ko sinasabi sa inyo mga katanim, dapat sa hydroponic, dapat malamig. Correct. Kasing lamig lang Pagmamahal. ng ex mo. Ayun mga katanim. So yun, can you share the video? Thank you very much. Again, Vibrant Green. Jose David.
Mas Thank you. pogi ako. Love, love.